Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, nananaginip umano sa kanyang pahayag na zero active NPA fronts si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag-asa, Lawak Islands na nasa WPS nais i-develop ng bansa ayon kay Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Advocacy Group Pirma hinihinga ng paliwanag ukol sa EDSA Puera Commercial. Agriculture Department naglaan ng 250 million pesos para sa irrigation projects bilang preparasyon sa El Nino. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinabulaanan ng Communist Party of the Philippines ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na wala ng mga aktibong New People's Army guerrilla fronts. Sagot ni CPP Chief Information Officer Marco Valbuena, tila nananaginip ang Pangulo ng kanyang sinabi na wala ng aktibong NPA fronts. Dagdag ni Valbuena, nananatiling gumagalaw ang kilusan sa 14 na regional commands sa buong bansa. Giit ni Valbuena, kahit nakaranas ng ilang setbacks ang NPA sa mga nakaraang taon, hindi pa rin umano sila tuluyang natatalo ng gobyerno at handa pa rin silang harapin ang mga opensiba ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nais paunlarin ng Pilipinas ang mga pasilidad sa Pag-asa at Lawak Islands na nasa West Philippine Sea o WPS ayon sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. Saad pa ni Browner, may nakalaan ng budget ang AFP para sa pag-develop ng nasabing dalawang isla na nakapaloob sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng bansa bilang parte ng pinag-aagawang teritoryong WPS. Dagdag pa niya, ito'y paraan upang mapangalagaan at mapabuti ang kondisyon ng mga sundalong nasa naturang mga isla. Matatandaang noong nagdaang taon nang tutulan ni Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning ang ideya ng bansa na magtayo ng civilian facility sa Ayungin Shoal. Anya, dapat umano itong mapanatiling uninhabited at facility-free alinsunod sa nilagdaang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC ng China at ASEAN countries. Kailangang tukuyin ng isang advocacy group ang pinanggalingan ng pondo para sa isang patalastas na nagsusulong sa charter change na ipinalabas sa primetime noong nakaraang linggo. Hinihiling ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na kanilang linawin ang pagbuo sa naturang commercial na may temang EDSA Puera. Ayon kay Castro, wala namang problema doon sa pagbabayad nila ng advertisement. Ang tinatanong niya ay kung saan nanggaling ang pera. Giit ni PIRMA lead convener Noel Oñate, hindi nila ginamit ang pera ng gobyerno bilang pambayad sa patalastas at nanggaling umano ito sa mga kontribusyon ng kanilang volunteers mula sa business community. Maglalaan ng 250 million pesos ang Department of Agriculture o DA para sa solar irrigation projects. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnelda Mesa, ito ang isa sa mga immediate intervention ng ahensya bilang preparasyon sa mga epekto ng El Nino. Samantala, nagbanta ang Rice Watch Group na bantay bigas na marami na sa mga magsasaka sa mga probinsya ang nakakaranas ng epekto ng El Nino. Giit ni Bantay Bigas Chair and Spokesperson Cathy Estavillo, gumagawa ng iba't ibang paraan ng mga magsasaka tulad ng deep wells para matiyak na may sapat na ani sa gitna ng kakulangan ng patubig. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang deep wells para matulungan ng mga magsasaka. Ayon kay Estavillo, nakaranas ng malaking pagkalugi ang rice farmers ngayong taon. Diin ng Bantay Bigas, kinakailangan pang madagdagan ng interventions ng gobyerno para masiguro na may aanihin pa ang mga magsasaka. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.